Naku po, eto na mga kabayan, abogago kayo. Naku po, napahiya na naman, pinalamon ng katotohanan, butata kayo ngayon. Naku, yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga, no? Ito pong si Saldico, no? Sabi po ng DOJ, fugitive Saldico found in Prague but not arrested. Ayan mga kababayan, natagpuan pero hindi arestado mga kababayan, no? Bakit po natin pinapakita ito mga kababayan? Kasi nga po, no? Si President Bongbong Marcos Jr. Ito po, no? Sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, Bongbong Marcos, bilyon-bilyon ang confidential and intelligence fund mo. Tapos ang report sa'yo na naaresto si Saldico ay palpak. Ha? Yan mga kababayan, di ba? Hindi ba pwedeng questionin ito ng kamera? Di ba? Kasi bilyones po ang ginagastos, no, ni President Bongbong Marcos Jr. sa Confidential and Intelligence Fund, no? Pero yung mga impormasyon na ibinibigay sa kanya ay mga palpak. Kaya nagmumukha tuloy silang fake news mga kababayan. So ano ba? Saan napupunta itong bilyon-bilyon mga kababayan na pondo ng intelligence fund or ng Confi fund mga kababayan, di ba? Pero pagdating po kay BP Sara mga ka-review natin, ay grabe po. Kailangan perpekto ang lahat pagdating po sa confidential fund, di ba? Kailangan perpekto. Hindi pwedeng magkamali. Pero eto mga kababayan, ang presidente palpak po or nagpakalat po ng maling impormasyon. Tapos sinasabi pa nila mga ka-review natin na wag kayong magpakalat ng fake news, okay? Kakasuhan kayo kapag nagpakalat kayo ng fake news. Pero bakit ngayon mga kababayan, sila mismo ang nagpapakalat ng fake news? Aba, kinasuhan ba? Ibig sabihin, pagdating po sa mga batas-batas natin mga kababayan, meron pong above the law. At sila po yun mga kababayan ang above the law. Diba? Kasi ang batas ay para lang sa atin, hindi para sa kanila mga kababayan. Kahit abusuin man nila ang batas, no? Okay lang kasi mataas naman sila di ba? Tayong mga nasa baba, tayo lang ang susunod, aray ko po. Pero tayo po ang nagpapasweldo sa bawat isang opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Di ba? Pero tayo, hindi po tayo nire-respeto. Di ba? Bakit? Nasabi kong hindi tayo nire-respeto. Sa pagbibigay pa lang ng impormasyon, nililin lang na po tayo. Di ba? Nililin lang na po tayo. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga ka-review natin. Sabi po dito ni Kevin they could bend the law. What's wrong with bending the reality or the reality? Reality. Ayan na. Ulitin ko po. Sabi po ni Kelvin they could bend the law. What's wrong with bending reality? Oo nga, parehas lang yun mga kababayan. Mukhang nakaprogram na to bend everything, no? Sabi naman po ni Mercado, napaaga tuloy ang iyak ni Mr. Martina. Kala niya umuwi na yung partner in crime niya kaya naghugas kamay agad. Correct. Ayan napakanta tuloy agad si Martin Romualdez na sabi niya, marami akong alam na something sa administrasyong ito. Ayan na. Sabi pa po dito, nagkatotoo sinabi ni Mayor Baste, sasabog sa mukha niya ang salita niya. Totoo nga. Long live Duterte. Ayan, palakpakan po natin. Attorney, testing lang ni BBM yan. Kung meron pang other politician na pipiyok against him, pumiyok yung pinsan. Nako po, sarcasm. Ayan. Hiya, ordinaryong salita na lang sa kanya. Yan di tatalab yan. Ako, hindi na pala tatalab ang hiya sa kanila mga kababayan kasi mga wala silang hiya. Ayan na.
ginamit pa ang tubig yung pondo. Nako po. Ha? Hindi yan palpak, sinadya talaga nilang pakawalan yan dahil lahat sila mainit pag pumutak siko. Ayan na mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below, no? Dito po sa confidential fund ng PBBM na napakalaki. Bilyones po mga kababayan, pero nagpapakalat ng maling impormasyon sa ating mga kababayan. Alright? O, ito na po, pasadahan na po natin yung video mga karabin natin. Pasok ka. Kasi maganda ho ito. Dito, nagmukhahong tae si Palsis dito. Si Palsis parang hindi abogado no? Hindi ko alam Hindi, okay lang naman Kunwari kung medyo yung iba yung pananaw mo because you're not a lawyer. Okay lang yun. Kasi your pananaw, your opinion is based on what you see or what you think. Opinion mo nga So you can be wrong. But at the same time, somehow medyo may meron namang punto ka. Pero ang masama, yung abogado ka na nga, wala ka pang punto. Yung punto mo pang bobo lang. Ito, pakinggan natin to Balita ko ang musikero abogado natin ay may kakanta kay Attorney Baligo. Ayun. Tunang live. Alam niyo po, birthday kasi ng aking law firm partner na. Dito ngayon, ang principal counsel ng 18 Marines na nagsasabi sila ang nag-deliver ng mga maleta. Pero yung latest Attorney Baligo sa NBI, yung 18 na yun, naging 6 lang ang nagspirma doon sa affidavit na individual affidavits. From the joint affidavits, naging 6 lang daw. Ano pa nangyari, sir? Half-truths yung sinabi ni Director Matibag. If I may explain briefly, Yes, please. pagdating pa lang po namin sa NBI, pinipicturean na nila yung plate numbers namin. So sabi ko, this is something. Pag akyat po namin, ang sabi nila kaagad, ihiwa-hiwalay namin kayo at magkakaroon ng investigasyon. At confirm po yun. Dahil ang sinabi mismo ni Director Matibag, Attorney Baligod should have his own lawyer because he himself is under investigation. So custodial investigation na yun. So sabi ko, I'm alone with the 18 soldiers. Pwede bang isa-isahin ninyo? Pero paano yun? Mag-isa ako. So ang sabi nila, sir, pagkatapos ng interview, ipapakita namin muna sa iyo yung dokumento bago nila pirmahan. So yun yung naging ground rules po namin. So ang unang natapos si Benny Bulontate. Tingin ko sa ginawa niya, sabi ko, bakit ang mga tanong dito wala naman doon sa hinahanap ng NBI? Ano po yung mga tanong? Example, paano kayo nagkakilala ni Attorney Baligod? Kilala mo ba si Mike Defensor? Kilala mo ba yung nagnotaryo sa inyo? Ano ang ginamit niyong sasakyan pagpunta doon sa notaryo? So, chinek nyo lahat yung mga affidavits na pinagpilihan sa kanila. Isa pa lang po. Si yung babae dito, medyo sablay lagi. Laging siyang kumakat. Tapos sablay yung mga tanong niya. Sandali, nagpapaliwanag pa yung abogado. Sinasabi nga kung bakit hindi pinirmahan lahat Ang patapusin mo muna. Ito, nag-i-interview, may sariling, alam mo, let the interviewer do the talking. Interviewee. sorry naman. So, pag nag-i-interview, ang bida, yung ini-interview. Hindi yung nag-i-interview. Di ba? So let him talk. Let him explain. Yung hindi pa tapos sa sagot, bumabatin ka na po, madam. Ang check ko, sabi ko, bakit ganito yung pagtatanong ninyo? Akala ko ba titingnan niyo yung meat of the allegation? Ang napag-usapan po namin ay, sige, magsasampi na kami ulit para magkaroon ng supplemental na mga questions and answers kasi wala pong laman Okay, pag-uusapan po natin yan on deeper, more depth dahil pag-uusapan natin ang issues of the week and let's hear our VO. Take it away. Di pa tapos yung kwento, kinat na Headline. At necessary consequence po yan ng nangyayari ngayon sa meat. Dali Ang napag-usapan po namin, Putok o patok? PBBM sa bayad sa jeepney, patok o putok? Biglang ba usapan Attorney Baligo. Putok o patok? Ang patok you agree, putok. Pwede ng middle ground. oo, patok po yan. Dahil tumaas na po ang presyo ng gasolina at apektado na yung income ng mga drivers, no? At necessary consequence po yan ng nangyayari ngayon sa Middle East. Makikita nyo naman yung announcement ni Secretary Garin ngayon. Ang inaasahan nating parating ay 300,000 barrels or equivalent to roughly 47 million liters lang po yan, which is good for only 900 vehicles na tig 50 liters. Full tank. Pagsultan po. Kung kaya na bayaran, kasi next week daw, expected 130 pesos per liter ang increase. Oo, Next week. in Metro Manila alone, we have 4 million vehicles. Grabe. Marami yung mga transport na. Kawawa talaga tayo, mga kababayan, Mga kawawa tayo. Itong pinapaliwanag ni attorney, talagang matindi ho yun, Talagang parang ang totoo yung sinasabi ng isang balita na magkakaroon talaga tayo ng crisis by April,
Pag hindi naayos itong gera, yung crisis sa kuryente, crisis sa tubig, sa gasolina ng mga sasakyan. Naku po, patay tayo dito. Kailangan public transport. Ang mga mayayaman, mostly SUV, mga diesel. Opo. So yun nga, ang public utility vehicles, mga tao lang din, ordinaryong mamamayan. So pareho po ang masasaktan. Okay, Attorney Ginny muna. Ating sinabi ni Senator Marcoleta dati na i-exempt ang iba sa pagbabayad ng kuryente. Kasi kung talagang gusto natin tulungan yung average Filipino na hindi tayo namimili ng transport, ng mamasada, etc., let us look for the all-encompassing Ang taxes. tawag doon, balancing act. Balancing The delicate balancing act. Yes. Attorney Baligod. Snow versus Rep. Marcoleta. Nagkapalitan ng pahayag ang dalawa tungkol sa dun sa nagaganap sa House hearing. Ang tanong, si Congressman Marcoleta na ang familiar sa sufficiency in grounds ng impeachment, patok o putok? Ito, unahin ko to si Attorney Guest. Patok o putok? Patok yung nakakatawa. Okay. Na hindi niya alam yung sariling rules on impeachment. Okay. I declare Paulo Marcoleta, Congressman, as insufficient in substance. I found it insufficient in substance kasi ano naman yung rules of impeachment? So sabi lang ni Professor Jinky Luistro, kasi si Kong Jinky, syempre lawyer. Akala ko dati lawyer si Kong Paulo Marcoleta. Hindi pala? Hindi pala. Kaya mali pala na nag-expect ako. So kaya pala. Attorney Ginny. Putok, siyempre, at ang una ko pong tanong kay Atty. Jess at sa ibang critics, nabasa ba nila yung Section 7, yung rules ng impeachment? Wala naman talaga yung nakalagay na sufficiency in grounds. Ang nakalagay dapat nag-allege ng sufficient grounds. Kasi Mukhang tanga si pahiya na naman si Palsis. iba yung alleged sufficient grounds na mula sa sufficient na yung grounds. Now, bakit tayo nag-iingat sa salita? Bakit? Ilang beses na po tayong nadali ng mga salita sa taon na to. Una, Forthwith. Forthwith. Sige, okay. Last year. Tapos Article 59 ng Rome Statute. Sinabi nila competent judicial authority. Ang sinabi nila DOJ daw competent judicial authority. Mali yun. Ay, huwag tayo lumilihis. Huwag tayo lumilihis. may point. Hindi lumilihis yun. Ito naman babae, Pinapaliwanag nga na kailangan, tama yung salita, hindi lumilihis yun. Ay, nakong reporter ito, oo. Is you cannot blame people for being careful now sa mga salita. Yun! Sufficient Yan ang grounds. Baka punto mamaya ma-impeach na si Sarah just based on that. Attorney Baligod, are you in favor, what's your stand on the... Hindi pa tapos yun Ang linaw-linaw, hindi pa tapos yung pinag-uusapan tungkol ito doon sa kay Marcoleta, yung anak. At saka yung kay Luistro. At sinasabi nga ni Palsis daw, hindi daw alam ni anak ni Marcoleta. Ang sinasabi naman ni Jimmy, hindi. Tama yung valid yung question kasi iba yung nasa salita. impeachment against VP Sara? Alam naman po natin na politicized yan. Makikita mo naman po yung... Ayun tandaan niyo yan, sinabi niya politicize yan. Sunod. Paulit-ulit yung alleged na 125 million na confidential fund na meron ng audit report na pumasa. At sinasabi nila hindi raw niya ma-explain yung mga pangalan doon. Ang concern ko lang po dyan, meron kasing mga 3 incidents at least, why the real or true name of the informant should be kept secret. Yeah, national security man yan. Oo, Malibiran, Liboho, Kiambao, lahat pinatay ng NPA Yeah. kasi nalaman nilang informants, Yes. Ang pagkakaalam ko during the Quadcom, ang gusto ni VP ay close door, executive Si session. Mary Grace Piatos, gusto lang makilala. Oo, ayaw ng Quadcom, gusto nila i-televise, Anyway po, But Ma'am Chair, I have to just Attorney Baligod, with all due respect, I have to say hindi cleared si VP Sara sa COA. Ayan. There is a notice of disallowance. Ayan, tingnan mo kung ano. Ito, pahiya talaga dito na matindi si Palsis Hindi daw cleared, sabi. Notice of disallowance. Bakit? Ipapaliwanag ito nung abogado na si Attorney Baligod. Tingnan mo kung gaano nabara dito si Palsis That is under appeal. In-appeal ni VP Sara because it was disallowed. So hindi pa siya cleared because wala pang resolution yung COA on the appeal. So So hindi pa daw cleared, appeal pa lang. Yun yung pananaw niya. with all due respect, I have to say hindi siya cleared. pero tatanong ko muna kayong 3 lawyers If that is the case, you believe in that. Etong si Marichu, pasok ng pasok na wala sa hulog. Why did VP Sara's camp, he has 16 lawyers, di ba? Preferred not to rebut the charges. Hindi pa tapos yung pinag-uusapan. No. Pero ang nilagay nila, ginawa nila, we specifically deny all of what is said here. Kasi, bakit nila ma-deny? Wala namang mga ebidensya na ibinigay. Puro walang ultimate fact. Kaya Ang galing talaga nito ni Jimmy Bondoc, Tama Kasi pinalalabas ng mga media, bakit daw walang sagot si VP Sara Duterte? In reality, wala naman kasing tanong. Okay ng inang yan, walang pinresintang ebidensya yung kalaban mo. Walang ebidensya doon ng mga akusasyon. Gusto mo, sagutin sila ng detalyado. Anak ka ng tarantado.
Ay, yung mga hindi itong media, yung mga pumupo ng sinasabi nilang wala daw substance yung sagot ni VP Sara Duterte, paano siya sasagot sa tanong o sa akusasyong wala namang prinisintang ebidensya? Gusto nyo sagutin. Alam mo ang tawag yan? Fishing expedition. Inaalam ninyo kung ano yung sasagot ni VP Sara Duterte bago umabot doon. At babanatan lang ninyo ng propaganda. Kaya hindi sumagot at iba yung sagot ni Vice President kasi wala naman kayong ito ang patunay na corrupt si VP Sara Duterte. Pak. Ito yung ganito. Hindi nyo, paano nyo sasagutin? Tanga-tanga talaga nito mga nagko-komento rin, ano? Point ng, I'm not speaking for them. Ang interpretasyon ko sa sinasabi nila is, ano pa ba i-deny namin? Puro malawakan lang ang sinabi nyo. Di malawakan din yung sagot namin. Attorney Baligo. A brief rejoinder Apo. to Attorney Palsis. Sure. Yan. Sinabi niya, under appeal. Wala pang finding of liability kung ganon. Oh, yeah. Ayan. Under appeal. Ibig sabihin, wala pang conclusion. Wala pang finding. Kasi wala pang decision eh. So why make it a definitive ground for impeachment? Wala pang decision. Tingnan nyo Yung isa kasi sinasabi niya, under appeal pa eh. So, ibig sabihin nun, guilty na. Under appeal nga pukin ang ina. O hindi clear. Hindi daw cleared. Yun ang ginamit na term ni Falsis. Hindi daw cleared. Kasi under appeal pa. Yes. Pero ibig din sabihin nun, hindi guilty. So, bakit yun ang gagamitin basis for the impeachment? Ang tanga-tanga ang pota. Nakakabuisit. Tanga talaga. When the proper office has not yet ruled definitively on the issue. So why did the counsels of VP Sara did not rebut the impeachment? Ang hinahanap po nila yung ultimate facts doon sa tinight nilang basis for impeachment. Ang ultimate facts po kasi, ito yung elements eh. Halimbawa, Di ba nasa articles of impeachment na ngayon, naka-itemize na? pero general conclusions yun eh. Culpable violation of the Constitution. May elements po yan eh. So bawat yung element, 1A, kailangan may dash ultimate... 1, 2, 3 pa yun. Yes. Yan. Medyo. Okay. Ito, tingnan nyo kung ano yung rebut ni Palsis. Sabi nito based on the Constitution kasi ganito yan, numero bla 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 bla. Dapat ganito yan. Based on the Constitution. Tingnan nyo ang sagot ni Palsis kung kaano siya nagmukhang tanga dito. Ako ang rejoinder. Reply ka, sir, kasi ikaw ang nauna. Tapos nag-counter ako. So, reply ka. Ako ang rejoinder. Ang rejoinder ko dyan, ang ginamit siya ng mga impeachment complainants is yung existing notice of disallowance. So, kung may existing and it's under appeal, wala pang absolution from COA, then VP Sara is not absolved. That's my take on it. Doon naman sa ultimate facts, I would have to disagree na masyadong, I think, with all due respect to everyone defending VP Sara, na legalistic sa ultimate facts, we should remember that the impeachment proceeding is not a criminal proceeding. It's sui generis. And so, yung elements of, let's say, an impeachable is not necessarily kailangan may elements talaga. Ako hindi ako lawyer. Hindi daw kailangan may elements talaga. Putang ina, paano yung rules? Yun ang sinasabi ng batas na kailangan meron sufficiency in grounds. Tapos this time wala nang elements. Basta yung mukha lang guilty, okay na. So I won't dwell on the legality sa akin. Pero bumabatin ka na naman, madam Patapusin natin. Yeah, pero Ma'am Chu, yung dismissal nung impeachment laban kay BBM, how do you compare yung kaluwagan ng kanilang pagtrato? teka. Ayun! Ang ganda ng bitaw ni Attorney Jimmy Kasi kung sinasabi mo na this is not supposed to be non-political, I'm sorry, pag sinasabi mo na hindi ito legal o masyadong inaano nyo sa batas, this is a political process, yung impeachment. Okay na yung konting pagdududa, parang ganun Kahit hindi masunod yung elements na kailangan ng konstitusyon. Ang problema may konstitusyon, kinakailangan sundin para doon sa impeachment proceedings. So sinasabi mo, hindi, this is masyado kay legalistic, this is a political process, so dapat political lang. Okay. So yan mga kababayan, pahiyang-pahiya nga dito si Palsis mga karibin natin. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.